Tahimik ang ospital maliban sa banayad na iyak ng mga bagong silang na sanggol mula sa nursery. Sa kabilang silid, nakaupo si Densyo sa tabi ng asawa niyang si Christine. Maputla pa rin ito matapos manganak, ngunit may munting ngiti sa labi habang nakatingin sa kisame. Tila may iniisip na malalim. Hawak-hawak ni Densyo ang kamay ng asawa, mahigpit, puno ng tuwa at kaba. Christine, 3 agad ang binigay sa atin ng Diyos. Hindi ko alam kung paano ko hahatiin ang sarili ko para sa kanila. Pero isang bagay ang sigurado ko. Maamahalin ko sila at kakayanin natin dahil kasama kita. Napakagat si Christine sa labi. May bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata nito na napansin ni Densyo ngunit binaliwala niya lamang. Densyo, 3 agad? Ang dami. Hindi ba mahirap? Baka hindi ako sapat na ina para sa kanila. Huwag mong sabihin yan. Ikaw ang ina nila, Christine. Ako ang ama. Magkasama tayo at hindi kita pababayaan. Sapat ang pagmamahal natin para sa kanila. At mamahalin natin sila ng buong buo. Sandaling natahimik si Christine. Sumilip siya sa bintana kung saan kitang nursery. 3 crib na magkakatabi, 3 munting buhay na parang himala. Muli siyang bumalik ng tingin sa asawa. Pangako, hindi ko kayo pababayaan. Tahimik lang si Christine. Tila may bigat na kinikimkim, ngunit pinili niyang ngumiti at ipikit ang mga mata. Saka nagkunwaring pagod lamang. Ilang oras matapos ang panganak ni Christine, bumalik si Densyo sa kwarto ng kanyang asawa mula sa pag-aasikaso ng papeles para sa birth certificate ng kanilang mga anak. Buong loob niyang pasayahin ang asawa. Dala pa niya ang paboritong bulaklak ni Christine. Ngunit pagpasok niya sa silid, natigilan siya. Walang laman ang kama. Nurse, nasaan ang asawa ko? Sir? Mas lalong kinabahan si Densyo dahil sa takot na biglang bumalot sa mukha ng nurse. Nasaan siya? Hindi po namin alam, sir. Kasalukuyang hinahanap din po sa ospital. Bigla na lang po siyang tumakbo paalis kanina at hindi na po namin alam kung saan pumunta. Nalaglag ang bulaklak sa sahig. Agad na tumakbo palabas si Densyo at hinanap si Christine sa pasilyo, sa lobby, sa labas ng ospital. Christine! Christine! Walang tigil na nagmaneho si Densyo upang hanapin ang kanyang asawa. Sa kabila ng bigat sa kanyang puso, iniisip lamang niya ang kalagayan ni Christine at ang posibleng masamang nangyari rito. Hindi niya kakayanin kung mapapahamak ang kanyang mahal na asawa. Ngunit halos magmadaling araw na at wala pa rin nakitang kahit na anino ni Christine. Bumalik si Densyo sa ospital. Walang lakas, walang buhay at sinalubong siya ng ilang nurse. Sir, nakunan po ng CCTV si Ma'am Christine. Tumakbo po siya palabas ng ospital at hindi na po bumalik. Sa pagkakataong yon, narinig ng ina ni Densyo ang lahat. Sarkastiko itong tumawa. Sinasabi ko na nga ba, Densyo? Una pa lang, ayoko na sa babaeng yun. Tingnan mo, iniwan kayo ng mga anak mo. Parang binuhusan si Densyo ng malamig na tubig. Hindi niya matanggap ang sinabi na kanyang ina. Hindi. Imposible. Hindi siya alis. Hindi niya kayang iwan ang mga anak niya. Muling nagtangkang maglakad si Densyo paalis, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Tumigil ka na, Densyo! Mas kailangan ka ng mga anak mo ngayon. Huwag mo nang hanapin ang taong nagtatago. Hindi. Hindi totoo yan. Babalik si Christine. Pagbalik ni Densyo sa nursery, nakatingin siya sa 3 munting sanggol. Walang kamuwang-muwang ang mga ito at mahimbing na natutulog. Doon, tuluyang bumigay si Densyo. Napaupo siya, tinakpan ang muka at lumuha ng walang tigil. Bakit, Christine? Bakit mo kami hiniwan? Lumapit ang doktor at sinubukan palakasin ang loob ni Densyo. Sir Densyo, minsan mahirap ipaliwanag ang desisyon ng isang tao. Siguro hindi pa siya handa. Pero huwag mong pabayaan ang sarili mo. Nandiyan ang mga anak mo. Silang dapat mong bigyan ng lakas. Ikinoyom ni Densyo ang kamao. Tumayo siya, pinunasan ng luha at tinitigan ang kanyang mga anak. Kung ayaw niya sa amin, ayos lang. Ako na lang magiging tatay at nanay ng mga anak namin. Hindi ko hayaang maramdaman nila na iniwan sila. Pangako yan.
Matapos ang pangyayaring yon, dumating ang unang gabing inuwi ni Densyo ang mga bata. Halos mabaliw si Densyo sa tatlong sabay-sabay na iyak. Isang umiiyak sa gutom, isa'y maruming lampin, isa na may gustong magpabuhat. Sandali lang mga anak, huwag kayong magsabay-sabay na umiyak. Mag-isa lang si Papa. Pinagpapawisan si Densyo, nanginginig sa pagod pero hindi siya nagpatinag. Habang karga ang isang anak, inaalog ang crib kung saan naroon ang isa at habang ang bibig niya ay umaawit ng kundiman para patahanin ng pangatlo. Doon ramdaman ni Densyo ang bigat ng pagiging mag-isa. Ngunit kasabay nito ay ang lalim ng pagmamahal para sa kanyang anak na hindi kayang tumbasan ng kahit na anong pagsubok. Sa huli, nakatulog din ang tatlong sanggol. Nahiga si Densyo sa sahig, pawis na pawis, hingal na hingal, ngunit may ngiti sa labi. Hindi ako bibitaw. Hanggang sa uli, akong kakampi niyo. At mula sa gabing yon, nagsimula ang kanyang laban bilang isang ama na mag-isang tinatahak ang daan. Wala si Christine, ngunit kasamang tatlong munting anghel na siya lamang ang inaasahan. Mainit ang sikat ng araw sa hapon na yon. Habang nakaupo sa ilalim ng malaking punong mangga sa park, pinagmamasdan ni Densyo ang tatlong anak na abala sa paglalaro. Sina Dane at Dana ay nagtutulakan sa swing, habang si Dylan naman ay masayang tumatakbo habang may hawak na maliit na lobo. Dana! Dane! Tingnan niyo yung balon ko! Napangiti si Densyo, bagaman halatang may bakas ng pagod sa kanyang muka. 6 na taon nang lumipas mula nang iwan sila ni Christine. Ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa kabila ng hirap, lumaki ang mga bata ng masayahin at puno ng pagmamahal. Papa, tingnan mo ako! Sigaw ni Dylan habang umaakyat sa slide. Ingat ka anak, huwag masyadong mabilis. Papa! Ang daming grapes! Puno ng excitement itinuro ni Dana ang isang truck ng grapes na umaandar patungo sa malapit na palengke. Marahang tumawa si Densyo. Alam niyang paborito ng mga bata ang grapes, lalo na kapag malamig. Papa, please, pili tayo. Nagtakbuhan ng triplets papunta kay Densyo para lamang magpa-cute at magpaawa. Kayo talagang tatlo. Oo naman. Sige, kunin yung mga gamit niyo at papunta tayo doon sa palengke. Yay! Thank you, Papa. Nagsikilos ang triplets at agad silang nagtungo sa palengke. Doon, tumambad sa kanilang maraming mga bentang prutas at gulay. Sariwang-sariwang lahat at mas lalong naakit ang mga bata, hindi lamang sa mga ubas kundi sa iba pang mga prutas. Dana, gusto niyo rin ba tong pakwan? Takang napalingon si Densyo nang makitang wala mga bata sa kanyang likod. Agad siyang binalot ng takot at ang trauma mula sa pagkawala ni Christine ay tila nanumbalik. Dana, Dane, Dylan, nasan kayo? Sinuyod ni Densyo ang magulong palengke, ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakalayo, napatigil na siya nang makita ang kanyang mga anak. Ang tamis po nitong orange. Gusto ko po nito. Masiglang saad ni Dana habang kinakain ng orange na mukhang bigay pa ng babaeng may-ari ng maliit na stall. Talaga ba? Sige, sa'yo na yan. Pero dahil umuwi kayo sa papa nyo, dito na muna kayo. Siguradong mapapadpad ditong papa nyo para hanapin kayo. Ngumiting triplets at nagpatuloy sa pagkain. Ngunit si Densyo napatigil lamang sa kanyang kinauupuan. Dahil ang boses ng babaeng kasama na kanyang mga anak, pamilyar na pamilyar para sa kanya. At kahit nakatalikod pa man ang babae, naramdaman na ni Densyo ang pamilyar na pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Papa! Andun si Papa! Sigaw ni Dylan nang makita si Densyo. Sa pagkakataong yon, napalingon ang babae at tuluyan ng nabitawan ni Densyo ang mga supot na dala niya. Hindi siya nagkamali. Ang babaeng nagbebenta ng mga prutas ay ang asawa niyang si Christine na matagal nang nawawala. Papa, naligaw po kami kanina. Buti na lang po, tinulungan kami ni ate. Binigyan pa po kami ng prutas. Saad ni Dane, sabay hawak sa kamay na kanyang ama. Apa, okay ka lang po ba? Takang tanong naman ni Dana. Parang tinusok ng karayom ang dibdib ni Densyo habang nakatitig kay Christine.
Ilang sandali pa, lumapit ito sa kanya. Sir, pasensya na po. Mukhang nag-alala kayo ng sobra sa mga bata. Huwag po kayong mag-alala, libre po yung mga prutas. Ang cute po kasi nila. Nakakatuwang makakita ng triplets tulad po ng mga anak nyo. Christine. Christine? Hindi po Christine ang pangalan ko. Camila po, Camila Reyes. Inabot ni Camila ang kanyang kamay kay Densyo nang may ngiti sa labi. Baka sa mga mata nito na wala itong kaide-ideya sa tunay na nangyayari. Alanganin man, tinanggap ni Densyo ang kamay ng dalaga. Densyo. Habang hawak ang kamay ni Camila, mas lalong lumakas ang kutob ni Densyo. Siya nga talaga si Christine. Ngunit bakit ibang pangalan nito at tila hindi siya naaalala nito? Ibang tao nga ba talaga si Camila? O baka naman nagpapanggap lamang ito? Apa, tara na po. Malilate na po tayo sa birthday ni Lola. Natauhan naman si Densyo nang marinig yon. Gustuhin pa man niyang magtagal, ngunit hindi na maaari dahil kailangan pa nilang dumalo sa birthday celebration ng kanyang ina. Mauna na kami. Salamat sa pagbabantay sa mga bata. Naglakad si Densyo palayo, ngunit panay pa rin ang lingon kay Camila. Samantalang si Camila, bumalik na sa pag-aasikaso ng mga customer na para bang walang nangyari. Maghapon ang iniisip ni Densyong nangyari sa palengke. Kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili na nagkakamali lang siya, hindi maalis sa isip niya ang mukha ng babaeng nagpakilalang Camila. Pamilyar ang mga mata, ang boses, maging ang ngiti. Para kay Densyo, hindi yon basta coincidence lamang. Christine. Bulong niya sa sarili habang hawak ang isang lumang litrato nilang mag-asawa na nakatago pa rin sa drawer ng kanyang mesa. Yun na lamang ang tanging litrato ni Christine. Sa pagkamuhi ni Densyo noon, itinapon niya ang lahat ng kagamitan at litrato ni Christine, kung kaya't maging ang mga anak nila ay hindi alam ang itsura na kanilang ina. Ngunit kahit anong pilit ni Densyo, hindi niya magawang itapon ang nag-iisang lumang litrato na yon. Kinabukasan, nagdesisyon si Densyo na bumalik sa palengke. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng amoy ng sariwang prutas at tawanan ng mga tinderang abala sa pagtawag ng mga suki. At gaya ng inaasahan, naroon si Camila na abala sa pagtimbang ng mangga at nakikipagbiruan sa mga mamimili. Nako, Aling Nena, 30 pesos na lang 1 kilo na. Dagdagan mo na, Aling Nena. Naku, ikaw talaga, Camila. Sige na nga. Basta sa susunod, may libre uli akong saging, ha? Oo naman po. Hindi naman po ako madamot, lalo na sa mga suki. Tahimik na pinanood ni Densyong babae mula sa di kalayuan. Para siyang dinudurog ng tanong sa isipan niya. Siya ba talaga si Christine? At kung oo, bakit parang sanay na sanay ito sa buhay sa palengke? Met-maya, natapos na si Camila sa pag-aasikaso ng mga mamimili. Saglit siyang nagpahinga at naupo sa gilid ng kanyang pwesto. Doon na naglakas loob si Densyo na lumapit. Camila. Napalingon ng babae at agad ngumiti. Oh, kayo po pala ulit, sir. Kamusta? Ang mga anak nyo, nag-enjoy ba sa prutas kahapon? Bagyang natigilan si Densyo. May lambing sa boses nito na parang wala talagang bakas ng pagkilala sa kanya. Huminga siya ng malalim. Oo, nagustuhan nila. Kaya nga ako bumalik ngayon. Ah, talaga? Bibili po ba kayo? Hindi, ibang pakay ko ngayon. Napakunot ang noo ni Camila at takang napatitig kay Densyo. Ano po yun? Gusto kitang alokin ng trabaho. Kailangan namaan ako ng isang makakasama sa bahay. Isang tao mapagkakatiwalaan ko para mag-alaga sa kanila habang nasa trabaho ako. Nalaki ang mata ni Camila at agad umiling. Ha? Sir, baka nagkakamali po kayo. Hindi ako sanay sa ganun. Buong buhay ko po, nagbebenta na ako dito sa palengke. Nakikita ko kahapon kung gaano ka nagustuhan ng mga anak ko. Komportable sila sa'yo. Lahat sila naging magandang impresyon sa'yo. Hindi ko madalas makita yon sa ibang tao. Kahit na mababait ang mga bata, hindi sila basta-basta nakikisama sa kahit na kanino kaya matagal na rin akong nahihirapan na maghanap ng mag-aalaga sa kanila. Saglit na natahimik si Camila. Tila nag-aalangan habang nakatitig lamang kay Densyo. Pero sir, paanong tindahan ko rito?
Tsaka, sigurado ba kayo? Baka masayang lang ang tiwala niyo sa akin. Tumitig si Densyo. Ramdam ang bigat ng emosyon sa dibdib niya. Kung totoo man ang kutob niya, mas madali niyang malalaman ang katotohanan kung malapit si Christine sa kanila. Alam niyang kung nagpapanggap man ito, paniguradong hindi rin ito matitiis sa mga bata balang araw. Sigurado ako, Camila. Kung papayag ka, bukas pwede ka na magsimula. At itong pwesto mo, kung hindi mo pa nababayaran ng renta para sa buwan na to, ako na rin ang bahala dun. 3 batang babantayan mo. Sakto na bang 25,000 kada buwan? Nanlaki ang mga mata ni Camila. Sige. Gagawin ko na lang na 30,000. Agad na napatayo si Camila sa gulat. Sir, ang laki naman po. Parang mas lalo tuloy akong natakot. Sa pagkakataong yon, natawa si Densyo at sandaling nabuwag ang pagpapanggap ng binata. Wala naman kaming gagawing masama sa'yo. Considerate lang ako dahil magiging mahirap ang trabaho. 5 years old lang ang mga bata, 3 pa. Dahan-dahang bumuntong hininga si Camila. Kita sa mga mata niya ang gulat at alinlangan. Ngunit mas nangibabaw ang pangangailangan niya ng pera. Kung ganon, sige, tatanggapin ko po. Kinabukasan, agad na nagsimulang magtrabaho si Camila. Sinundo siya ni Densyo at dala na ni Camila ang kanyang mga gamit. Sigurado ka bang yan lang ang dadalhin mong gamit? Napatingin si Camila sa backseat kung saan naroon ang isang malaking bag at wala nang iba. Yan lang naman po ang mga gamit ko, sir. Tsaka hindi naman po ako gumagala kaya hindi ko kailangan ng maraming damit. Tumango lamang si Densyo. Nagfo-focus pa rin sa pagmamaneho. Dito ka ba lumaki sa Cebu? Opo, sir. Lumaki ako sa probinsya ng Bohol kasamang nanay ko. Bohol. Maganda doon, diba? Maraming turista, dagat at mga tarsier. Oo, sir. Masaya naman po doon. Tahimik lang at malapit sa kalikasan. Sandaling natahimik si Densyo at napalingon kay Camila. Nang magtamang kanilang tingin, ngumiti lamang ito sa kanya. Agad na napaiwas ang tingin si Densyo at muling nag-focus sa pagmamaneho. Ikaw lang ba? O may kapatid ka rin? Ako lang po ang anak ng nanay ko, sir. Wala po kaming ibang kamag-anak doon. Tumango si Densyo. Tila pinag-iisipan ang bawat sagot ni Camila at kung anong susunod niyang itatanong. At paano nakapag-aral dito sa Maynila? Nag-aral ka ba? Opo, sir. Hindi po ako nakapagtapos ng college. Hanggang 2nd year lang po ako. Tahimik na nagmaneho si Densyo. Halatang iniisip kung may kakaiba sa dalaga. Ngunit sa kabila na kanyang pagtatanong, wala pa ring anumang pahiwatig na siya ngang dating asawa niyang si Christine. Nang makarating sila sa kanilang bahay, naroon ang triplets na excited silang inaantay. Ate Camila! Papa! Nagtakbuhan ng mga bata ngunit agad nilang niyakap si Camila. Napatitig si Densyo sa munting eksenang yon. Nakong, cute-cute niyo talaga. Ang aga-aga pa pero puno na kayo ng energy. Nag-almusal na ba kayo? Opo, nag-breakfast po kami ni Papa bago po kayo sunduin. Tara po, dadalhin po namin kayo sa kwarto niyo. Hawak-hawak nila Dane at Dana ang kamay ni Camila habang umaakyat ng hagdan patungo sa 2nd floor. Doon, dinala nila si Camila sa isang bakanting kwarto. Wow! Ang ganda naman dito! Kayo bang nag-design nito? Si Papa po, pinaayos niya kagabi. Sagot ni Dylan. Napalingon si Camila kay Densyo. Tipid namang ngumiting lalaki. Dahil ang totoo, pinasadya niyang ayusin ang kwarto base sa taste na kanyang asawa. Baka sakaling makakita siya ng kakaibang reaksyon mula kay Camila na magpapatunay na ito si Christine. Ang bait mo talaga, sir. Pakiramdam ko tuloy parang nakakahiyang humiga sa kama na to. Natawa lamang si Camila at ang mga bata. Pwede ka pang matulog sa tabi namin, Ate Camila? Tabi po tayong 4. Talaga? Pwede ko bang gawin yon? Opo, basahan niyo po kami ng stories para makatulog kami. Masiglang sagot ni Dylan. Nagpatuloy sa pagkukulitan ang mga bata at si Camila. Kitang-kita ni Densyo na nagkakasundo sila at walang kahit na anong kakaibang ikinikilo si Camila. Kinabukasan, nagising ang mag-aama sa mabangong amoy ng almusal na niluluto ni Camila.
Nagsitakbuhan ng triplets patungo sa kusina. Good morning po, Ate Camila. Ang bango po ng niluluto nyo. Bati ni Dana. Good morning, Dana. Maupo na kayo. Patapos na rin ako. Habang nakikipagkwentuhan ang mga bata kay Camila, tahimik na pinapanood ni Densyo ang bawat kilos ni Camila. At doon, napansin niya ang lahat. Kahit ang munting kilos nito. Ang paraan nito na pag-aayos ng mga ingredients, ang bawat kilos nito sa tuwing nagluluto, at ang parehong paraan ng pagtitimpla ng pagkain. Katulad ng paraan ni Christine. Sir, kain na po tayo? Natauhan naman si Densyo nang bigla siyang tawagin ni Camila. Hawak nito ang mainit na palayok habang hinihiwalay ang mga itlog. Naglakad si Densyo palapit sa kusina, ngunit nabigla sila nang biglang mapatili si Camila. Ate Camila! Sigaw ni Dana nang makitang nabitawan ni Camila ang palayok sa lababo nang mapasong kamay nito. Camila! Agad namang lumapit si Densyo at hinawakan ang kamay ni Camila. Maging ang dalaga ay nabigla at naiwang nakatitig lamang kay Densyo. Masakit pa ba? Sandali, kukuha ko ng gamot. Umupo ka muna. Dahan-dahang umupo si Camila sa tabi ng kitchen counter, humihinga ng malalim habang hawak ang napaso na palad. Pasensya na po, sir. Hindi ko na malaya na manipis pala yung basahan. Huwag ka mag-alala. Ang importante ay ayos ka lang. Sagot ni Densyo habang iniaabot ang maliit na bote ng first aid mula sa cabinet. May ingat niyang nilagay ang ointment sa kamay ni Camila. Ate Camila, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Dylan. Huwag ka mag-alala, Dylan. Malayo lang to sa bituka, no? Wala to. Promise. Napangiti si Dylan at ang kanyang mga kapatid. Hindi ka kasi dapat distracted kapag nagluluto. Napalingon si Camila kay Densyo. Ngunit imbes na mainis sa sermon nito, napangiti siya at nakaramdam na kung anong saya sa kanyang puso. Kitang-kita niya ang maingat na pag-aasikaso ni Densyo sa kanyang kamay. Nang matapos si Densyo, "Salamat, sir." Sige, maupo ka na. Ako na magtatapos sa niluto mo. Aangal pa sana si Camila ngunit hindi na nagpatinag si Densyo. Dahil doon, natawa na lamang si Camila at naupo sa mesa kung saan naghihintay ang mga bata. Ate Camila, masarap din pong magluto si Papa. For sure, mamamangha rin po kayo. Saad ni Dana. Opo, makakalimutan niyo pong pangalan niyo. Biro naman ni Dane. Napailing na lamang si Camila sa kamarahang pinisilang pisngi ni Dane. Ang cute-cute na talaga. Nakakagigil. Sana kapag nagkaanak ako balang araw, kamukha niyo. Natigil si Densyo sa kanyang ginagawa dahil sa kanyang narinig. Gusto ko yung kasing bait at kasing cute niyong tatlo. Kung ganun po, pwede naman po kayo na lang maging mommy namin. Wala naman po kaming mommy eh. Natahimik ang buong kusina nang sabihin ni Dana mga salitang yon. Natigilan sina Camila at Densyo at agad namang sinuway ni Dane ang kanyang kapatid. Sorry, Papa. Nahihiyang saad ni Dana. Wala kayong mommy? Nasaan na bang mommy niyo? Marahas na inilapag ni Densyo ang kalan, dahilan upang umalingaw-ngaw ang tunog nito sa kusina at mapagtanto nilang lahat na hindi ito natutuwa sa kanilang usapan. Lumingon si Densyo sa mesa kung saan naroon si Camila at ang mga bata, bago niya inilapag ang mga pagkain sa mesa. Kumain na tayo. Walang nagtangkang sumagot. Nagsikilos lamang sila nang walang sinasabi. At napansin ni Camila ang tensyon na yon. Sa pagkakataong yon, napatanong siya sa kanyang sarili. Ano bang tunay na nangyari sa asawa ni Densyo? Ang tensyon na bumalot sa kanilang almusal ay nanatili sa buong maghapon. Sa tuwing mapapatingin si Camila kay Densyo na nagmamasid mula sa malayo, bumabalik ang tanong sa kanyang isipan. Anong kwento sa likod ng pighati sa mga mata ni Densyo? Pagsapit ng gabi, mahimbing nang natutulog ang triplet sa kanilang silid. Yakap-yakap ang kanika nilang unan. Maingat na isinara ni Camila ang pinto at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Inaasahan niyang nagpapahinga na rin si Densyo, ngunit tatagpuan niya itong nakatayo sa veranda, nakatanaw sa madilim na hardin habang may hawak na tasa na kape. Gising pa si sir hanggang ngayon?
Ito na ang pagkakataon niya. Humugot si Camila ng malalim na hininga, pinipilit palakasin ng loob. Saka dahan-dahan siyang lumapit. Sir Densyo? Bahagyang lumingon si Densyo. Sapat lang upang makita siya sa gilid ng kanyang mga mata, bago muling ibinalik ang tingin sa kadiliman. Hindi ka pa natutulog? Hindi pa po ako dinadalaw ng antok. Sir, pasensya na po pala kaninang umaga. Dahil sa tanong ko, naging hindi maganda ang simula ng araw. Hindi mo kasalanan. Mga bata sila. Natural lang na magtanong sila tungkol sa mga ganong bagay. Muling bumalot ng katahimikan. Pinakaramdaman ni Camila kung dapat na ba siyang umatras. Ngunit may isang bagay sa loob niya na nagtutulak sa kanya na malaman ang katotohanan. Para sa mga bata, para sa sarili niyang hindi maipaliwanag na kuryosidad. Sir, kung okay lang po, gusto ko lang po sanang itanong, ano po ba talagang nangyari sa asawa niyo? Ang tanong ay lumutang sa hangin, mabigat at puno ng misteryo. Nakita ni Camila kung paano tumigas ang panga ni Densyo. Nakita niya ang pagkuyom ng kamay nito sa hawak na tasa. Ilang segundong lumipas na parang isang oras. Akala ni Camila ay hindi na ito sasagot at tatalikuran na lamang siya. Ngunit nagsalita si Densyo, habang ang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kawalan. Iniwan niya kami. Pagkatapos niyang ipanganak ang mga bata, bigla na lang siyang nawala. Tumakbo palabas ng ospital na parang walang nangyari. Walang paalam, walang paliwanag. Bakit daw po? Yun ang tanong na hanggang ngayon, wala pa ring sagot. Pero isa lang naisip kong dahilan. Humarap ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Camila ang buong bigat ng galit at pagkabigo sa mga mata nito. Ayaw niya sa responsibilidad. Natakot siya. Siguro hindi niya kinayang ideya na magiging ina siya sa 3 sanggol ng sabay-sabay. Mas pinili niyang talikuran kami kaysa harapin ang hirap. Mas pinili niyang isalbang sarili niya. Pagkasabi nun, tumalikod na muli si Densyo. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwang nakatayo si Camila na parang napako sa kanyang pwesto. Ang mga salita ni Densyo ay tumagos sa kanyang puso na para bang mga bubog. Isang ina na tumakbo. Isang ina na natakot sa sarili niyang mga anak. Hindi lubos maisip ni Camila ang ganoong bagay. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadyang ungkatin pa ang nakaraan niyo. Hindi na sumagot si Densyo. Tahimik na tumalikod si Camila at naglakad pabalik sa kanyang silid. Daladala ang isang bagong bigat sa kanyang dibdib. Habang nakahiga sa kama at nakatitig sa kisame, paulit-ulit na umaalingaw sa isip niya ang kwento ni Densyo. At sa gitna ng lahat ng yon, isang tanong ang hindi niya maiwasang itanong sa sarili. Posible nga bang may isang ina na kayang gawin ng ganoong bagay? Kinabukasan, may kakaibang bigat sa hangin. Ang mga salitang binitawan ni Densyo kagabi ay tila nakalutang pa rin sa pagitan nila ni Camila. Pilit nang umingiti si Camila at ginagampanan ang kanyang mga gawain. Ngunit napapansin ni Densyong bahagyang pamumutla sa mga labi nito at ang tila pagod sa kanyang mga mata. Good morning po! Good morning po! Good morning po! Masiglang bati ng triplets nang makita si Camila sa kusina. Good morning, mga makukulit kong alaga. Nakangiti si Camila, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng panghihina. Habang ipinaghahanda niya ng gatas sa mga bata, napahawak siya sa gilid ng mesa. Tila nawala ng balanse. Nakita yun ni Densyo mula sa kanyang kinauupuan sa sala. Ayos ka lang ba, Camila? Mabilis na umayos ng tayo si Camila at pilit nang umiti. Opo, sir. Medyo nahilo lang po siguro. Kulang lang po sa tulog. Hindi kumbinsido si Densyo, ngunit hindi na siya umimik. Pinagmasdan niya ito habang nagpapatuloy sa pag-aasikaso ng mga bata. Nang magtanghalian, habang naglalaro sila sa hardin, muling napansin ni Densyo na napapaupo si Camila sa damuhan at napapapikit, habang hinihilot ang kanyang sentido. Ate Camila, pagod na po kayo? Tanong ni Dana. Hindi Nagpapahinga lang si ate para mas malakas tayong magabulan mamaya. Camila, pumasok na muna kayo sa loob.
Hayaan mo nang ako magbantay sa mga bata dito. Nabigla si Camila nang makitang nasa likod niya na si Densyo. Naku sir, wag na po. Okay lang po talaga ako. Trabaho ko po to. Tumayo si Camila, ngunit sa kanyang pagtayo ay bigla siyang nanghina. Ang paningin niya ay nanlabo at ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang umikot. Sir? Ate Camila! Sabay-sabay na sigaw ng triplets dala ng takot. Camila! Mabilis pa sa 4:00 tumakbo si Densyo. Binalot siya ng matinding kaba na hindi niya naramdaman sa loob ng 6 na taon. Binuhat niyang walang malay na si Camila. Mga anak, sumunod kayo kay Papa. Dadali natin si Camila sa ospital. Maingat niyang binuksan ang pinto sa backseat. Habang inihihiga niya ang katawan ni Camila, bahagyang tumaas ang laylayan ng damit nito sa likod. At doon, sa gitna ng kanyang pagmamadali at pag-aalala, natigilan si Densyo. Nakita niyang isang nunal sa ibabang parte ng likod ni Camila. Katulad ito ng nunal na meron si Christine sa kanyang likod. Parang binuhusan na nagyayelong tubig si Densyo. Ang pagdududa na pilit niya kinakalimutan ay bumalik ng may mas matibay na dahilan. Papa, okay lang po ba si Ate Camila? Umiiyak na tanong ni Dylan mula sa backseat. Natauhan si Densyo. Ipinilig niya ang kanyang ulo at mabilis na isinara ang pinto. Magiging maayos din siya, anak. Magdasal tayo. Sa ospital, habang nasa emergency room si Camila at inoobserbahan ng mga doktor, hindi mapakali si Densyo. Nakaupong 3 bata sa tabi niya. Tahimik at bakas pa rin ng takot. Ang isip niya ay lumilipad. Ang nunal, ang paraan ng pagluluto, ang ngiti, ang boses. Lahat ay nagsasabing si Christine at si Camila ay iisa. Pero bakit hindi siya nito naaalala? Nagpapanggap ba ito o may mas malalim na dahilan? Pagod na siya sa mga tanong. Kailangan niya ng kasagutan. Nang ilipat si Camila sa isang pribadong silid, mahimbing pa rin itong natutulog dahil sa gamot na binigay. Tiningnan ni Densyo ang mga anak. Dane, batayan niyo muna si Ate Camila ha. May kakausapin lang si Papa na doktor. Tumungong mga bata. Lumabas si Densyo at hinanap ang isang dati ng kaibigang doktor. Doc Richard, pwede ba kitang makausap sandali? May hingin lang sana akong pabor. Oo naman, Densyo. Ano yun? Huminga ng malalim si Densyo bago nagsalita. Kailangan ko ng maternity test. Mabilis at confidential. Napakunot ang noo ng doktor. Maternity test? Para kanino? Sa pasyenteng kadarating lang. Si Camila Reyes. At sa isa sa mga anak ko. Mas lalong nagtaka ang doktor ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Densyo. Bumalik si Densyo sa silid. Dahan-dahan siyang lumapit sa natutulog na si Camila. Tinitigan niya ang payapang mukha nito. Puno ng pag-aalala at kalituhan ng kanyang puso. Maingat na maingat, kumuha siya ng isang hibla ng buhok mula sa ulo ni Camila. Itinago niya ito sa isang malinis na panyo. Pagkatapos kumuha, bumalik siya kay Dr. Richard at iniabot ang DNA sample ni Camila at ang isang hibla rin ng buhok galing kay Dana. Ito na, Doc. Ikaw na bahala. Kailan ko malalaman ang resulta? Gagawin ko ang lahat para mapabilis. Mga 2 o 3 araw, Densyo. Sagot ng doktor. Sigurado ka ba rito? Tumingin si Densyo pabalik sa silid kung saan natutulog ang babaeng maaring maging asawa niya. Oo, Doc. Kailangan ko nang malaman ng totoo. Nang wala na ako ibang tao pang masaktan. Lumipas sa mga oras sa loob ng tahimik na silid ng ospital. Si Densyo, na kanina pa hindi mapakali, ay naupo sa isang silya sa sulok. Pinagmamasdan ng payapang eksena sa harap niya. Mahimbing na natutulog si Camila sa kama, habang ang 3 bata, matapos kumain ng hapunan na ipinadala niya, ay sa isang nakatulog din. Para lamang niyang pinapanood ang kanyang mag-iina, ang kanyang pamilya. Densyo, ano bang iniisip mo? Napabuntong hininga si Densyo. Sa loob ng 6 na taon, sanay siyang sila-sila lang ng mga anak niya bumubuo na kanilang munting mundo. Ngunit sa pagdating ni Camila, tila may isang nawawalang piraso na kusang bumalik sa pwesto. Ang bahay ay nagkaroon ng ibang sigla. Ang mga tawa ng mga anak niya ay tila mas naging matunog. At si Densyo, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Sir,
Hindi po ba kayo matutulog? Kailangan niyo po ng extra na kumot? Napalingon si Densyo sa nurse. Hindi na. Babantayan ko lang sila. Salamat. Tinitigan ni Densyo si Camila. Sa ilalim ng malabong ilaw ng kwarto, mas lalo niyang nakita ang kapayapaan sa mukha nito. Ang galit na matagal niyang kinimkim para kay Christine ay tila hindi makahanap ng lugar sa tuwing si Camilang nasa harap niya. Maya-maya, dahan-dahang iminulat ni Camila ang kanyang mga mata. Medyo nanlalabo pa ang kanyang paningin hanggang sa nakita niyang kisame ng ospital. Ang una niyang narinig ay ang mahinang paghilik ni Dana. Napatingin siya sa gilid at nakita ang bata na mahimbing na natutulog. Isang ngiting gumuhit sa kanyang mga labi. Gising ka na pala. Sir, anong nangyari? Ang mga bata. Huwag ka munang gumalaw. Nahimatay ka kanina sa Ardin. Ayon sa doktor, pagod at dehydration lang. Kailangan mo lang magpahinga. Naku, pasensya na po. Nakakaya naman po sa inyo. Nag-abala pa kayo. Pati sila napuyat pa dahil sa akin. Huwag mo silang isipin. Nag-aalala lang sila. At lalo huwag mo ko isipin. Ang mahalaga ay maging maayos ka. Ang mga batang una mag-aalala kapag may nangyaring masama sa'yo. Yun ang totoo. Habang nagmamasid kanina si Densyo, nakita niya kung paano hindi umalis sa tabi ni Camila ang mga bata. Kahit sa pagkain, gusto nilang doon na lang sa kwarto para mabantayan siya. Ang pagmamahal na yon, sa loob lamang na maikling panahon, ay hindi maikakaila ni Densyo. Isang ngiting sumilay sa labi ni Camila habang hinahaplos ang buhok ni Dana. Mahal na mahal ko rin po sila, sir. Hindi ko alam kung bakit pero ang saya ko kapag kasama sila. Parang kumpleto ko at walang iniindang mga problema. Bakit sa tingin mo, Camila? Wala ka ba talagang naiisip na dahilan? Kung bakit magaan ang loob mo sa kanila? Wala naman po, sir. Maliban na lang sa napamahal na ako sa kanila. Sa maikling panahon, naging parte na kayo ng buhay ko. Yun lang po ang dahilan. Napagtanto ni Densyo na ang takot na nararamdaman niya nung bumagsak si Camila kanina sa damuhan ay hindi lang dahil sa pag-aalala ng isang amo sa kanyang empleyado. Yun ay takot na mawala ang isang taong nagbibigay ng liwanag sa madilim na mundo nilang mag-aama. Natigilan siya sa sarili niyang realisasyon. Paano nangyari ito? Paano siya nakuhulog sa isang babaeng kamukha ng taong sumira sa kanya? Paano niya minamahal si Camila habang ang anino ni Christine ay nananatiling nasa pagitan nila? Sir, okay lang po kayo? Oo, magpahinga ka na. Ako na bahala sa kanila. Matulog ka na ulit. Bukas paglabas mo dito, kailangan malakas ka na. Magagalit ang tatlong yan kapag hindi ka pa rin okay. Tumango si Camila at muling ipinikit ang mga mata. May maliit na ngiti sa labit, init sa puso niya dahil sa mga mabubuting salita ni Densyo. Kinabukasan, na-discharge rin si Camila at nakauwi sila sa kanilang bahay. Gayunpaman, dahil kagagaling lamang, hindi muna ipinagtrabaho si Camila upang makapag-full recovery. Ate Camila, sabi po ni Papa, bawal ka po munang magtrabaho. Kami po munang in charge ngayon. Masiglang saad ni Dylan. Oo nga po, Ate Camila. Kami pong bahala sa inyo. Saad naman ni Dane. Napangiti na lamang si Densyo habang tahimik na nakikinig sa kanilang usapan. Abala siya sa pagluluto ng kanilang hapunan habang ang mga batay inaasikaso si Camila. Papa, ano pong niluluto niyo? Tanong naman ni Dana. Vegetable soup at nagpipirito ako ng isda. Sir, baka kailangan niyo po ng tulong. Kaya ko naman na po. Huwag na, Camila. Hayaan mo na nga ako magluto. Dapat nagpapahinga ka muna. Napangiti na lamang si Densyo kay Camila bago nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Na kumakain na sila, hindi maiwasan ni Densyong mapatitig kay Camila habang tahimik itong kumakain. Napansin naman ito ni Camila at nagtamang kanilang tingin ng ilang beses. Biglang namula ang pisngi ni Camila. Ate Camila, ang pula po ng pisngi niyo. Okay lang po ba kayo? Natigilan naman si Camila at iyang-hiya na napayuko. Wala to. Siguro dahil lang sa lagnat ko.
Talaga? Patingin nga. Agad na napatayo si Densyo at lumapit kay Camila. Nabiglang dalaga, ngunit wala na itong nagawa ng hawakan ni Densyo ang kanyang noo. Mas lalo lamang siyang namula. Hindi ka naman na nilalagnat. Okay ka lang ba talaga? Oo, okay lang po ako. Hindi agad ibinaba ni Densyo kanyang kamay. Sa halip, nanatili itong nakadampi roon at ang kanyang hinlalaki marahang gumalaw. Hinaplos ang gilid ng sentido ni Camila. Ang simpleng galaw na yon ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. Papa, you look like the prince in my storybook! Biglang sabi ni Dana na may kasama pang pagpalakpak. You're checking if the princess is okay? Ang inosenteng komento ng bata ang bumasag sa mahikang bumabalot sa kanila. Agad na binawi ni Densyo ang kanyang kamay na para bang napaso at umubo ng bahagya para itagong sariling pagkailang. Si Camila naman ay mabilis na yumuko at hinarap ang kanyang plato. Kunwari abala sa paghihimay ng isda. Ikaw talaga, Dana, kung ano-anong sinasabi mo. Bumalik si Densyo sa kanyang upuan, ngunit ang mga mata niya ay hindi na naalis kay Camila. Isang tipid ng ngiting sumilay sa kanyang labi. Ate Camila, are you a princess po? Tanong naman ni Dylan na lalong ikinapula ng mukha ni Camila. Hindi ah. Kumain na tayo. Sige na. Natahimik silang muli. Ngunit ang hangin sa pagitan ni Densyo at Camila ay nagbago na. Meron ng isang kuryosidad at isang tamis na hindi maipaliwanag. Kumuha si Densyo ng isang malaking sandok ng sabaw at maingat na inilagay sa mangkok ni Camila. Ubusin mo yan para lumakas ka ng tuluyan. Napatingin si Camila sa kanya. Ang boses ni Densyo ay puno ng lambing at pag-aalaga na higit pa sa inaasahan niya. Hindi siya nakasagot. Isang tipid na tango na lamang ang kanyang naibigay, habang ang puso niya ay patuloy sa mabilis na pagtibok. Lumipas pa nga ang 2 araw at tuluyan nang nakarecover si Camila. Ang una niyang ginawa ay ang maglinis ng bahay upang libangin ang sarili. Habang nagpupunas ng mga vase, hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Naaalala niya ang mga kabutihang ipinapakita ni Densyo sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ang mga ngiti nito, ang pag-aalala at ang pag-aalaga sa kanya nung may sakit siya. Para kay Camila, nararamdaman niyang hindi lamang yon pag-aalala ng isang amo. Kaso, nakakaya naman siguro kung mag-a-assume ako, diba? Paano kung wala nga talaga siyang gusto sa akin? Baka mapahiya lang ako. Nagpatuloy si Camila sa kanyang ginagawa hanggang sa mapadpad siya sa munting opisina ni Densyo sa bahay. Pumasok siya at nagsimulang maglinis nang mapansin niyang bukas ang isang drawer. Dala ng kuryosidad, lumapit siya upang isara sana ito. Ngunit nakita niya ang isang litrato sa loob. Teka, paano? Kinuha ni Camila ang litrato at parang nabuhusan siya ng malamig na tubig nang makita ang sarili niya kasama si Densyo. Pero alam ni Camila na hindi siya yon. Sigurado siya. Huwag mo sabihing kamukha kong asawa niya? Nalaglag ang litrato sa sahig matapos mapagtanto ni Camila ang katotohanan yon. Ilang sandali pa, tumunog ang pinto at pumasok si Densyo. Natigil din ang lalaki nang makitang litrato sa sahig. Camila, magpapaliwanag ako. Isang mapait na ngiting gumuhit sa labi ni Camila. Magpapaliwanag? Para saan pa, Sir Densyo? Malino na sa akin ang lahat. Kaya pala ganoon na lang ang pagpilit niyo na kunin ako. Kamukha ko siya. Tama ba? Yung asawa niyo. Yung asawa niyong nang-iwan sa inyo. Hindi ganon, Camila. Hindi kita ginamit sa ganong paraan. Gusto ko na malaman ko ikaw ba talaga si Christine. At kung napapanggap ka lang bang walang maalala. Mapait na natawa si Camila at napasapo sa kanyang noo. Sa lahat ng ipinapakita mong kabutihan sa akin, para lang makuha ang loob ko at malaman ng totoo? Nag-enjoy ka ba? Nas tuwing ako ang tinitingnan mo, asawa mong naalala mo? Bawat salita ay parang sampal kay Densyo. Pilit siyang lumapit kay Camila, ngunit panay din ito sa pag-atras. Mali ka, Camila. Totoo, yun ang dahilan kung bakit napansin kita. Pero habang tumatagal, nare-realize ko na
Nahuhulog na ako sa'yo. Dahil kamukha kong asawa mo? Hindi makasagot si Densyo, dahilan para mas lalong mapailing si Camila. Ang sakit ng katotohanan ay masyadong matindi para tanggapin pa ang anumang paliwanag. Ginawa niyo akong tanga, sir. Pinaniwala niyo ako. Pinaniwala niyo akong may halaga ako sa inyo. Bilang ako. Pero isa lang pala akong anino. Isang pamalit para sa nawawala mong asawa. Camila, sandali. Huwag mo isipin yan. Pakinggan mo muna ako. Pero si Camila ay tuloy-tuloy sa pag-akyat sa kanyang silid. Mabilis niyang kinuhang maliit na bag na dala niya nung unang araw. Inilagay niya roon ang iilang piraso niyang damit. Walang lingon-lingon. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang iligtas ang sarili niya bago pa siya tuluyang malunod sa kasinungalingan. Bago pa maging laso ng pagmamahal na nabuo niya para sa mga bata at kay Densyo. Pagbaba niya ng hagdan, naabutan siya ni Densyo sa may pintuan. Hinawakan nito ang kanyang braso. Saka pupunta. Huwag ka umalis ng ganito. Mag-usap tayo ng maayos. Humarap si Camila at sa pagkakataong yon, tuluyan ang bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Wala na tayong dapat pag-usapan, sir. Salamat sa lahat. Pero hindi ko kayang maging multo sa sarili kong buhay. Ako si Camila at hindi akong asawa mo. Marahas niyang binawi ang kanyang braso. Binuksan niya ang pinto at walang atubiling lumabas sa dilim ng gabi. Camila! Camila! Parang sinaksak ng libo-libong karayom ang puso ni Densyo habang pinagmamasdan ang pinto kung saan nawala si Camila. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Mabilis niyang tinawagan ng kanyang ina. Nanginginig ang boses. Ma, pakipuntahan ng mga bata dito sa bahay. Umalis si Camila. Kailangan ko siyang hanapin. Sinong Camila? Hindi na niya sinagot pa ang mga tanong ng ina. Kinuha niyang susi ng kotse at mabilis na lumabas. Pinaandar niya ang sasakyan, ang isip ay blanco kung saan magsisimula. Ang palengke? Yun ang lugar na alam niyang may kaugnayan kay Camila. Habang nagmamaneho sa madilim na kalsada, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga sinabi nito. Bawat salita ay isang dagok sa kanyang dibdib. Tama si Camila. Naging makasarili siya. Sa kagustuhan niyang malaman ang katotohanan, hindi niya naisip ang mararamdaman nito. Nasaktan niya ang babaeng, unti-unting nagbukas na kanyang puso upang magmahal. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi pamilyar na numero. Sasagutin niya sana ngunit naputol ito at isang text message mula kay Dr. Richard ang pumasok. Densyo, the results are ready. I'll send a soft copy to your email now. Ingat. Natigilan si Densyo, ang maternity match result. Sa gitna ng kaguluhan, halos nakalimutan na niya. Itinabi niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ng email sa kanyang telepono. Isang PDF file. Huminga siya ng malalim bago ito pinindot. Nagload ang dokumento. Puno ng mga teknikal na salita at numero. Ngunit ang mga mata niya ay napako sa isang bahagi sa bandang ibaba. Subject A, Dana, daughter. Subject B, Camila Reyes. Result. The allele markers indicate a 99.999% probability that Subject B is the biological mother of Subject A. Conclusion. Maternal match. Napahampas si Densyo sa manibela. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan, luha ng galit, ng pagtataka, ng pangungulila, ay sabay-sabay na bumuhos na parang ulan. Si Camila at Christine, iisang tao. Ang asawa niya, ang ina ng kanyang mga anak, ang babaeng nang iwan sa kanila. Pero sa sandaling yon, lahat ng galit ay nawala. Lahat ng pagkamuhi na inipon niya sa loob ng 6 na taon ay natunaw at napalitan ng isang matinding pagsisisi at pagmamahal. Wala na siyang pakialam kung bakit ito umalis. Wala na siyang pakialam sa nakaraan. Ang tanging mahalaga ay bumalik ito. Christine, bulong ni Densyo sa sarili. Humahagulgol siya na parang bata. Ang bigat ng 6 na taon at ang sakit na kasalukuyan ay sabay na dumadagan sa kanya. Patawarin mo ko. Babawi ako sa'yo. Tatanggapin ko ang lahat. Hahanapin kita. Ibabalik kita sa amin. Pinunasan niya kanyang mga luha at muling pinaandar ang sasakyan.
Ngayon ay may mas matinding determinasyon. Kailangan niyang mahanap ang asawa niya. Ngunit ilang kanto pa lamang ang layo niya, napahinto siya. Merong traffic. Ang mga sasakyan ay hindi umuusad. Ang mga busina ay nagsasalitan at sa di kalayuan may kumikislap na ilaw ng ambulansya at pulis. Bumaba si Densyo sa sasakyan, hindi mapakali. Anong nangyari? Tanong ni Densyo sa isang lalaking nakatayo sa gilid. May nabanggarong na babae, sir. Hit and run daw. Grabe nga tumilapon. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa buong katawan ni Densyo. Nakipagsiksikan siya sa mga taong nag-uusyoso. Habang papalapit siya, unti-unti niyang naaaninag ang eksena. At doon, sa ilalim ng matingkad na ilaw ng poste, nakita niya si Christine. Christine! Sigaw niya. Isang sigaw na puno ng pagtanggit, matinding sakit. Nakahiga si Christine sa malamig na semento, walang malay, habang ang mga rescue team ay mabilis na isinasakay ito sa stretcher. Tulala, walang nagawa si Densyo kundi tumakbo pabalik sa kanyang sasakyan. Nanginginig ang buong katawan. Sinundan niya ang humaharurot na ambulansya na lang nakakayanig na takot na baka sa pagkakataong ito, tuluyan na niya itong mawala habang buhay. Ang bawat segundo sa pasilyo ng ospital ay parang isang pag-torture para kay Densyo. Habang nakayuko siya at ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad, isang pares na itim na sapatos ang huminto sa harap niya. Sir Densyo? Nag-angat ng tingin si Densyo. Isang pulis na nasa late 20s ang nakatayo. May hawak na maliit na notebook. Ang mukha nito ay seryoso. May bakas ng pagod at awa. Ako nga po. Ano pong kailangan niyo? Police Officer Cruz po. Ako pong investigador sa kaso ng pasyente. Inaalam pa po namin ang plaka ng sasakyang nakabangga sa kanya. Mahirap po dahil wala masyadong CCTV sa lugar na yon. Pero ginagawa po namin ang lahat. Kaano-ano niyo pong biktima? Asawa ko. At hindi Camille ang pangalan niya. Christine. Napaawang ang bibig ng pulis at tila hindi makapaniwala. Paanong? Saad ng pulis, sabay kamot sa kanyang ulo. Bakit po, officer? May problema ba? Kasi po, nakilala na namin si ma'am nun. Kung ganun, kayo po palang totoong kamag-anak niya. Naku, sa muling pagkikita namin, nabundol na naman si ma'am ng sasakyan. Napakunot ang noon ni Densyo at napatayo. Na naman? Ibig mong sabihin, nangyari na to noon? Kasi sir, habang tinitingnan kong litrato niya sa file, hindi ko maiwasang isipin. Siya rin yung biktima sa isang kaso ko nun. Rookie pa lang po ako nun, mga 6 na taon nang nakalipas. May nasagasaan ding babae. Hit and run din. At sigurado ko sir, siya rin ang babaeng yun. Ang mga salita ng pulis ay parang martilyong pumupukpok sa isipan ni Densyo. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay bigla na lang nagbagsakan sa tamang lugar. Naalala ko pa siya. Pagpapatuloy ni Officer Cruz, dinala namin siya sa pampublikong ospital. Grabeng tama sa ulo. Nang magising siya, tuliro. Walang dalang kahit anong ID. Walang maalala. Kahit ang sarili niyang pangalan, hindi niya masabi. Parang pinipig ang puso ni Densyo. Ang bawat salita ay nagdudulot ng panibagong sakit at pagsisisi. Walang naghanap sa kanya, sir. Walang nag-report na nawawala. Dagdag pa ng pulis. Kawawang kawawa. Hanggang sa may isang matandang babae na halos araw-araw na dumadalaw dun. Namatay daw ang kaisa-isa niyang anak sa isang aksidente. Na makita niya si ma'am, ang hindi na niya hiniwalayan. Inako niya. Siya na raw mag-aalaga dahil wala namang naghahanap sa kanya. Parang sinasakal si Densyo. Ang buong 6 na taon, ang galit, ang pagkamuhi, ang pakiramdam na pinagtaksilan. Lahat ay isang malaking trahedyang pagkakamali. Sir, okay lang po kayo? Nag-aalalang tanong ng pulis na ngayon ay napagtanto na ang sinabi niya ay may mas malalim na epekto. Hindi makasagot si Densyo. Ang kanyang iyak ay puno ng pagsisisi na hindi na niya alam kung paano pa mapapatawad ang sarili. Ngayon, mas naniniwala siyang may nangyari at yun ang dahilan ng pagtakbo ni Christine paalis sa ospital. Ang dahilan kung bakit ito na aksidente at hindi na nakabalik pa. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor. Ang mukha nito ay seryoso.
Family of Christine Salazar. Mabilis na tumayo si Densyo. Pinunasan ang kanyang mga luha. Ang pulis ay tumayo na rin ng tuwid bilang respeto. Ako po. Asawa niya ako. Tumingin sa kanya ang doktor. May lungkot sa mga mata. Sir, we need to talk. Your wife, she's in critical condition. Ano pong ibig niyong sabihin, Dok? Anong nangyari sa kanya? Huminga ng malalim ang doktor. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng bigat ng balitang dala. Malakas ang naging tama sa ulo ng misis mo, Mr. Densyo. She has a severe traumatic brain injury. Meron ding pamamaga sa kanyang utak o cerebral edema. She's in a coma. Ginawa na namin lahat para ma-stabilize siya. Pero ang susunod na 48 oras ay napaka-critical. Bawat salitang medikal ay parang punyal na lalong bumabaon sa puso ni Densyo. Coma. Ang salitang yon ay sumira sa lahat ng natitira niyang lakas. Gagaling pa po ba siya? Igising pa naman po siya. Diba? Hindi ko masabi sa ngayon. Malungkot na sagot ng doktor. We have to wait and see how her brain responds to the treatment. Ang tanging magagawa natin ngayon ay maghintay at umasa. Ipinatong ng doktor ang kamay sa balikat ni Densyo. Maging matatag ka. Ililipat na namin siya sa ICU. Pwede mo siyang makita doon pagkatapos. Tumangulang si Densyo, tulala. Nang makaalis ang doktor at ang pulis na nag-iwan ng kanyang contact number, naiwan siyang mag-isang nakasandal sa malamig na pader. Dinudurog ng bigat ng katotohanan at pagsisisi. Maya-maya pa, narinig niya ang mga yabag na nagmamadaling papalapit. Densyo, anak! Anong nangyari? Nasaan si Christine? Dumating ang ina ni Densyo. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Itinuro ni Densyo ang salamin ng ICU kung saan kasalukuyang inililipat si Christine. Sumilip ang kanyang ina at nang makitang babaeng nakahiga sa kama na napapalibutan ng mga makina, natakpan nito ang bibig. Ngunit ang mga salitang lumabas dito ay hindi mga salita ng awa, kundi ng purong pagkabigla. Totoo nga! Buhay pa siya! Ang mga salitang yon ay tumusok sa pandinig ni Densyo na parang yelo. Ang kanyang pagluluksa ay biglang nahaluan na nakakabinging pagtataka. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang ina. Anong ibig niyong sabihin, ma? Natigilan ang kanyang ina. Tila napagtantong pagkakamaling nasabi. Mabilis itong umiling, ang mga matay nagpapanik. Wala, anak. Nabigla lang ako. Kasi ang sabi mo, umalis siya noon. Akala ko talaga hindi na siya babalik. May kinalaman ka ba sa nangyari sa kanya noon, ma? Densyo, ano bang pinagsasasabi mo? Nanginginig na sabi ng kanyang ina habang umaatras. Nag-aalala lang ako sa'yo sa sitwasyon. Sa sitwasyon? O sa katotohanan baka mabunyag? Napataas ang boses ni Densyo sa galit. Alam niyang tutol ang kanyang ina sa kasalan nila ni Christine noon. Maging noong nanganak si Christine, wala itong suportang ipinakita sa babae. Interesado lamang itong makita ang kanyang mga apo. Ngunit dahil sa matinding pangyayari, hindi na pinansin pa ni Densyo tungkol doon. 6 na taon, ma. 6 na taon kong kinamuhuyan ang asawa ko. 6 na taon kong sinising sarili ko. At sa lahat ng panahon yun, may alam pa kayo? Sagutin niyo ako! Napapikit ang kanyang ina. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa gilid ng mga mata nito. Ang pananahimik nito ang nagsilbing kumpirmasyon. Hinawakan ni Densyo ang magkabilang balikat ng kanyang ina. Hindi mahigpit, ngunit puno ng desperasyon. Mula pa nun, ayaw na ayaw mo sa kanya. Lahat ginawa mo para paghiwalayin kami. Anong ginawa mo, ma? Nung araw na umalis siya sa ospital, anong ginawa niyo sa kanya? Tuluyan ang humagulgol ang kanyang ina. Ang katawan nito ay nanghina sa hawak ni Densyo. Patawarin mo ako, anak! Patawarin mo ako! Sabihin mo ang totoo, ma! Ano ba talagang nangyari kay Christine 6 years ago? Pinuntahan ko siya. Pag-amin na kanyang ina sa gitna ng mga hikbi. Habang abala ka sa mga papeles, pinuntahan ko siya sa kwarto niya. Sinabi ko wala siyang kwentang asawa para sa'yo. Napabigat lang siya sa buhay mo. Napahigpit ang hawak ni Densyo. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit. At sinabi ko,
Humihikbi nitong pagpapatuloy. Sinabi kong napag-usapan na natin. Nakukunin ko ang mga bata. Nadadali namin sila sa States, malayo sa kanya. At iiwan natin siya. Napaatras si Densyo. Matapos marinig yon mula sa kanyang ina. Gusto ko lang siyang takutin, Densyo. Depensa nito. Gusto ko lang na siya na mismo umalis para hindi ka na mahirapan pa. Ang daming opportunity sa ibang bansa ang nakaabang sa'yo. Pero tinalikuran mo ang lahat dahil lang minahal mong babaeng yon. Pero hindi ko alam. Nabaliw siya. Tumakbo siya palabas. Hindi na lumingon. Hindi ko alam na maaksidente siya. Maniwala ka, anak. Hindi ko yun ginusto. Tinitigan ni Densyo ang kanyang ina. Ngunit ang nakikita niya ay isang estranghero. Ang babaeng nagpalaki sa kanya ay ang parehong babaeng sumira sa buhay niya. Ang galit niya ay napalitan ng isang malamig at nakakamatay na tingin. Dahil sa'yo, ma. Dahil sa'yo. Nawala ang asawa ko. Dahil sa inyo. Lumaki ang mga anak ko na walang ina. Dahil sa inyo. 6 na taon akong namuhay sa isang impyernong kasinungalingan na kayo mismong gumawa. Umiling-iling si Densyo at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabi niyo, ayaw niyo ako masaktan. Pero kayong pumatay sa kaluluwa ko sa loob ng 6 na taon. Tumalikod siya at humarap sa salamin ng ICU kung saan ang inosenteng biktima ng lahat ng ito ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Malis ka muna dito, ma. Ayokong may masabi pa ako masama sa'yo. Anak, pakiusap. Sinabi kong malis ka na, ma! Huwag na kayong magpapakita sa akin o sa mga apo nyo. Simula sa araw na to, kakalimutan ko munang may ina ako. Narinig niya ang mas malakas na paghagulgol ng kanyang ina na sinundan ng mga yabag na dahan-dahang lumalayo hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang nakakabinging katahimikan at ang tunog ng makinang sumusubaybay sa pintig ng puso na kanyang asawa. Ilang sandali pa, dumating ang triplets. Papa, ano pong nangyari? Sinama po kami ni Lola dito pero iniwan po kami at umalis na siya. Mahigpit na niyakap ni Densyo ang kanyang mga anak. Ni hindi man lamang nila alam na ang babaeng naging parte ng buhay nila ay siya mismong ina nila. Ngunit paano ipapaliwanag ni Densyo ang lahat ngayong nag-aagaw buhay si Christine? Hindi sumuko si Densyo kay Christine. Ang bawat araw sa sumunod na buwan ay naging isang malaking pagsubok. Mula umaga hanggang gabi, matapos ihatid ang mga bata sa eskwela, ang silid ni Christine sa ICU ang nagsilbing mundo ni Densyo. Kinakausap niya ang kanyang asawa kahit walang sagot. Binabasahan niya ito ng mga libro. Ikinukwento niya rito ang araw ng mga bata. At sa bawat sandali, ang kamay nito ay hindi niya binibitawan. Na para bang sa paghawak na yon, may paparamdam niya ang lakas at pagmamahal na pilit itong pinangahawakan sa gitna ng kadiliman. Pinutulan niya ang lahat ng ugnayan sa kanyang ina. Ilang beses itong tumawag, nag-text at nagpunta sa ospital. Ngunit hindi niya ito pinakinggan o hinarap. Ang sakit ng katotohanan ay masyadong malalim at ang dapat na magbigay lamang ng kapatawaran ay hindi siya, kundi si Christine. Hi, Mama! Paunang bati ni Dana nang dalawin nila si Christine. Umupo si Densyo sa gilid. Hinahayaan ang mga anak na magkaroon ng kanilang sandali. Lumapit si Dana at maingat na inilagay ang kanyang bulaklak sa kamay ni Christine. Mama, si Dana po ito. Sabi po ni Papa, natutulog lang daw po kayo ng mahimbing. Gumising na po kayo. Miss na po namin kayo ni Dane at Dylan. Sumunod si Dylan, ang labi nanginginig. Sobrang saya po namin nung nalaman namin na kayo po tunay naming mama. Hindi na po kami magiging makulit, Mama. Promise po. Basta po gumising na kayo. Miss na po namin yung luto nyo. Si Dane, napilit nagpapakatatag, ang huling lumapit. Hinawakan niya kabilang kamay ng ina. Sabi ni Papa, lumalaban ka, Mama. Please fight harder, Mama. Natatakot po kami na mawala ka sa amin.
Sa huling salitang yon, hindi na napigilan na tatlo ang kanilang mga damdamin. Sabay-sabay silang napahikbi. Ang kanilang maliliit na iyak ay pumuno sa tahimik na silid. Please wake up, Mama. Please ka na po namin. Hindi na rin kinaya ni Densyo. Ang makita ang kanyang mga anak na nasasaktan ng ganon ay dumurog sa kanyang puso. Lumapit siya at sabay-sabay na niyakap ang tatlo. Hinahayaan silang umiyak sa kanyang dibdib. Taan na mga anak. Narinig kayo ni Mama. At siguradong lalaban siya para sa inyo. Mahal na mahal niya kayo. Ilang sandali pa, naramdaman ni Densyong isang mahinang paggalaw mula sa kamay ni Christine na hawak niya. Natigilan siya. Binitawan niya ito ng bahagya. Hindi sigurado kung imahinasyon niya lang ba yun. Ngunit muli, ang mga daliri ni Christine ay bahagyang gumalaw. Nakita niyang marahang pagkunot ng noon nito. Ang bahagyang pagkibot ng mga labi nito sa ilalim ng oxygen mask. At pagkatapos, sa ilalim ng manipis na talukap, gumalaw ang mga mata nito. Christine! Christine! Ang mga bata na naramdaman ng biglaang pagbabago sa kanilang ama ay tumigil sa pag-iyak at napatingin din sa kanilang ina. Dahan-dahan na iminulat ni Christine kanyang mga mata. Malabo pa ang paningin niya sa simula. Inilibot niya ang kanyang tingin sa puting kisame, sa mga aparatong nakakabit sa kanya, sa mga mukhang nakapaligid sa kanya. Papa! Papa! Si Mama! Tarantang saad ni Dylan. Ang kanyang mga matay unang napako sa tatlong umiiyak na bata. May pagtataka, ngunit meron ding isang pamilyar na kislap ng pagkilala. Pagkatapos, ang tingin niya ay lumipat at sa wakas, nagtama ang mga mata nila ni Densyo. Christine! Christine ako to. Si Densyo. Naalala mo ba ako? Lahat ng sakit, lahat ng paghihintay, lahat ng pangungulila sa loob ng 6 na taon ay naglaho sa isang iglap. Sa mga mata ni Christine, nakita ni Densyong lahat. Ang kanilang mga alaala, ang kanilang pag-ibig, ang kanilang mga pangarap. Isang luhang pumatak mula sa gilid ng mata ni Christine. Inangat niya ang kanyang kamay nang may kahirapan at sinubukang tanggalin ang oxygen mask. Mabilis siyang tinulungan ni Densyo. Densyo. Ang boses niya ay mahina at paos, ngunit para kay Densyo, itong pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Oo, Christine. Ako to. Nandito ako. Nandito kami sa tabi mo. Muling ibinaling ni Christine ang kanyang tingin sa triplets, na ngayon ay tahimik na nakatitig sa kanya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay patungo sa kanila. Ang mga anak ko. Lumapit ang tatlo at isa-isang hinaplos ni Christine ang kanilang mga muka. Si Dana, si Dane, si Dylan, ang kanyang tatlong anghel. Mama, naalala mo na po kami? Tanong ni Dana. Oo, kayong mga anghel, naisinilang ko. Akala ko, mawawalan kayo sa akin. Nagpatuloy ang pagbuhos ng luha mula sa mga mata ni Christine. Mas lalo namang naiyak ang mag-aama at marahang napayakap kay Christine. Maya-maya pa, dumating ang mga nurse at doktor upang tingnan ng pasyente. Christine, nagdala ako ng paborito mong soup. Dinala na rin kita ng maraming prutas. Kailangan mo kumain ng marami para mabawi mo ang lakas mo. Marahang hinawakan ni Christine ng kamay ni Densyo. Ilang oras na rin ang lumipas simula nang nagising siya. Ngayon, nagawa niya ng makaupo ng maayos at tingnan ang buong paligid. Densyo, maraming salamat sa lahat. Natahimik si Densyo at hindi na mapigilang maluha. Dapat nga, humingi ako ng tawad sa iyo, Christine. Pero gagawin ko yun kapag malakas ka na. Para may lakas kang magalit sa akin. Bahagyang natawa lamang si Christine at marahang hinila ang kanyang asawa. Niyakap siya ni Densyo ng mahigpit. Ang mahalaga, magkakasama na ulit tayo. Pinagtagpo pa rin tayo ng tadhana at naungkat pa rin ang katotohanan. Ang mahalaga lang sa akin ngayon, Densyo, nakabalik na ako sa tahanan ko. Sa inyo ng mga anak natin.
Napangiti si Densyo at mas mahigpit na niyakap si Christine. Mahal na mahal kita, Christine. Wala nang bubuwag sa pamilya natin simula sa araw na to. Mahal na mahal din kita, Densyo. At salamat dahil sa kabila ng lahat, wala kayo ibang minahal kundi kami ng mga anak natin. Ang halakak ng mga batang nagsilbing musika sa isang maliwanag na hapon sa dalampasigan. 2 taon nang lumipas simula nang magising si Christine. Ngunit ang lahat ng mga pinagdaanan nila ang mas lalong nagpalakas na kanilang samahan bilang isang pamilya. Sa ilalim ng isang malaking payong, magkatabing nakaupo si isang banig sina Densyo at Christine. Nakasandal si Christine sa balikat ng asawa habang pinapanood nila ang kanilang 8 taong gulang na mga anak na masayang nagtatampisaw sa tubig. Dylan, huwag masyadong malayo. Apa, Mama! Sigaw pabalik ng bata habang winawagayway ang kanyang maliit na pulang salbabida. Napangiti si Densyo at inakbayan ng asawa. Mukhang enjoy na enjoy sila sa tubig. Napangiti na lamang si Christine. Ang daan patungo sa araw na ito ay hindi naging madali. May mga gabing binabangungot pa rin siya sa alaala ng aksidente at sa mga taon ng pagkalito. May mga araw na ang bigat ng pagsisisi bumabalot pa rin kay Densyo. Ngunit magkasama nilang hinarap ang bawat pagsubok. Pinuno nila ang bawat araw ng pasensya, pag-unawa at higit sa lahat ng pagmamahal na mas pinatibay ng mga pagsubok. Mama, Papa, tingnan niyo po! Sigaw ni Dana habang buong pagmamalaking ipinapakita ang isang malaking kabibe na kanyang nahanap. Ang ganda niya, anak ah! Nagpatuloy ang masayang hiyawan ng mga bata. Tumingin si Christine sa kanyang asawa. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Naalala mo ba, Densyo? Nung nasa ospital ako bago ko manganak, ang sabi ko, baka hindi ako sapat na ina para sa kanila. Tumango si Densyo. Ang mga mata ay malayo ang tingin, inaalalang nakaraan. Naalala ko. At sinabi ko sa'yo noon, ikaw ang ina nila. Sapat ang pagmamahal natin para sa kanila. Hinawakan ni Christine na kamay ng asawa at pinisilito ng mahigpit. Tama ka pala. Higit pa sa sapat, Densyo. Higit pa sa sapat ang pagmamahal na gusto ko ibigay sa kanila. Tumingin sila sa kanilang mga anak. 3 malulusog, masasayahin at mapagmahal na bata na simbolo ng kanilang pag-iibigan. Ang 3 munting himala na minsan ay naging dahilan ng takot, ngunit ngayon ay siyang pinagmumulan na kanilang walang katapusang lakas at ligaya. Papa, Mama, laro po tayo! Sigaw ni Dane habang tumatakbo papalapit sa kanila. Basa ang buhok at may malaking ngiti sa labi. Nagkatinginan sina Densyo at Christine. Isang ngiting puno ng pagkakaunawaan ang gumuhit sa kanilang mga muka. Sige ba? Sagot ni Densyo. Tumayo sila, magkahawa kamay at tumakbo papalapit sa kanilang mga anak. Doon, sa paglubog ng araw, sa isang ordinaryong hapon sa dalampasigan, ang pamilyang minsan ay winasak ng tadhana ay buo na. Ngayon ay may mas matatag, mas masaya at habang buhay na nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanila ng pag-ibig. Maraming aral na itinuro ang kwento nila Densyo at Christine. Ang poot na dulot ng kasinungalingan ay kayang sirain ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya. Ngunit ang katotohanan, gaano man kasakit, ang siyang tanging susi upang simulan ang tunay na paghilom. Ang pagpapatawad ang nagbubukas ng pinto para sa mga pangalawang pagkakataon na hindi natin inaasahan. Sa huli, ipinapaalala ng kanilang kwento na ang pamilyang pinagbuklod ng tunay na pag-ibig ay palaging makakahanap ng daan pabalik sa isa't isa.